O kung noon, mga kababayan, haka-haka lang natin na baka si Vice President Sara Duterte kasama sa listahan sa ICC at isa sa mga ipapadampot pagdating hunang araw. Ngayon, mga kababayan, eto, may video ipapanood ko po sa inyo. Breaking news. So ito, mga kababayan, kinumpirma na po ni Vice President Sara Duterte na isa nga siya na nasa listahan ng ICC at ipapadampot talaga, mga kababayan. Hindi lamang po siya, napakarami di umano nitong mga nasa listahan na gustong ipadampot, mga kababayan, dalhin sa dahig. O ito po yung video, mga kababayan, panoorin po natin. Bisaya ho ito. Huwag kayong mag-alala at ita-translate ko po pagkatapos po ng isang buong videong papanoorin po natin at hihimay-himayin po natin para ma-translate po natin sa Tagalog nang maintindihan po natin o ng ating mga kababayan na mga hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Okay, eto na, simulan ko na po yung video. Panoorin po muna natin bago po ang translation na naman. O eto. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso o unsa ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay katong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas ila bago ako. Bisaya nga lang. Ngayon, tatagalogin ko na, mga kababayan, para maintindihan po ng ating mga kababayan. Hindi po nakakaintindi ng Bisaya. Eto, simulan ko muna. Ayan. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi. Nasa listahan daw po siya, mga kababayan. Maliwanag. Tapos na po ang ating haka-haka. Kinumpirma na po ng ating Pangalawang Pangulo. Nasa listahan siya. Marami daw po sila. Tuloy. Nasa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot na ko dito. Nasa ICC listahan na nasa ICC. Alam niya daw ito o nalaman niya daw ito, mga kababayan, kasi pagdating niya daw doon, ibalik ko lang ng konti Ayan Abot na ko dito. Natingala ko nga sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw. Nagtaka daw siya nung pagdating niya doon, mga kababayan, sa simula pwede siyang bumisita araw-araw. Pero nung makalipas na ang ilang araw, ito ipagpapatuloy ko, giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan. Pinahinto nila, mga kababayan, ang araw-araw na pagdalaw ni Inday sa selda ni Pangulong Duterte. At inire-record na po di umano nila, mga kababayan, ang pag-uusap nitong ama. Siguro yun yung time na nag-hire ho sila ng mga translator na Bisaya. Di ba natandaan nyo ho yun? Na marunong from Bisaya ita-translate sa English. Di ba? Ewan ko lang kung nakapag-hire na sila. Yun pala yun, mga kababayan, dahil naka-record na yung mga pinag-uusapan nitong mag-ama at
mag-hire sila ngayon para maintindihan nga naman nila. O di ba? O ito, tuloy pa. Nasaktan ako nga nagapaminaw sila sa ang ginaistoryahan kay O, naintindihan daw po ni BP Inday Sara na nakikinig sila. Itong mga taga-ICC sa usapan nitong mag-ama. O, tuloy. ang una-una ako ang ginaistoryahan ko kung sa kaso kung sa ginabuhat sa kaso na binuhat nato sa kaso hindi Ang pinag-uusapan daw po nila kung ano ang ginagawa nila sa kaso o itong hakbang na ginagawa nitong mag-ama sa kaso nga ni Pangulong Duterte. Itong mga di umano'y kaso. Ayan, tuloy. sa Pilipinas o mga strategy sa kaso. Mga strategy rin daw. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang naunang nga mga pangalan dito. Hindi lang daw siya. Hindi rin daw, malayo pa daw yung pangalan niya. Ngayon, ang nauna sa listahan, o ito, babanggitin niya po. Ayan. O kay Senator Bato de la Rosa. Bato. Kay itong dating Chief Albayalde. Itong dating Police General si Danao o Police General si Carama. O, yan Danao at saka si Carama, mga kababayan. Malayo-layo pa yun sa kanya. Kaya, ag po nating kakalimutan, mga kababayan, na ikampanya ang Duterte. No? Para makadepensa po ito sa ating pangalawang Pangulo pagdating po ng araw na iluklok na po natin sa Senado. Hindi lamang po ang impeachment ang maaaring depensahan nitong 10 na ito, mga kababayan. Maaaring itong mga haka-haka gawa-gawang kaso nila sa Pangulong Duterte at sa kay pangalawang Pangulo Inday Sara at sa mga nabanggit niya, maaaring madepensahan din itong 10 ito. Okay? O, tuloy. Nauna sa sila bago ako. O, yan O, bago daw siya, yun muna yung mga naunang binanggit niya. Gigil na gigil, mga kababayan, si Bangag at si Kokak sa mga Duterte. Hindi lang sa mga Duterte, sa lahat rin ng mga kaalyado ng mga Duterte. Hindi na po ito maitatago sa ating paningin at pag-uunawa, mga kababayan. Dahil marami na po tayong nasaksihan na mga kaalyado ng mga Duterte ay ginigipit ho nila. Isa na ho dyan si Pastor Kibuloy, Doc Lorraine, Ka Eric, mga vlogger, at kung sino-sino pang mga mayor, mga kababayan, na sumama lang o nakiisa lang sa maisog, nasuspende. Katulad ni Mayor Rama at marami pang iba, di umano, mga kababayan. Sa mga susunod na buwan, mayroon pa silang mga tutugisin na mga vlogger. Dahil nga kasi maka Duterte. Yan, mag-aantabay po tayo, mga kababayan, sa mga kaganapan po dito at hinihiling natin siyempre sa Ama na wag naman sanang matuloy itong pati si BP Sara madala pa sa dahig. Sobra-sobra na po ang ginagawa nitong mga bangag na ito, mga kababayan. Sobra-sobra na, sobrang talagang laki ng takot o galit nila. Talagang hindi lang isa ang pinaplano nila kay Inday Sara. Akala natin impeachment lang. Pag napa-impeach Inday, so siyempre hindi na siya makakatakbong presidente. So, baka nga naman madepensahan nitong 10 ang impeachment kay Inday Sara. Pag binoto natin ito, pag ipanalo natin itong 10, siyempre malabong matuloy yung impeachment. So, meron agad silang next plan, mga kababayan. Ito namang sa ICC. O, kita nyo na. Hindi lang si Inday. Pati si Bongo at saka si Senator Bato, mga kababayan. Lumapas po ito sa Oplan Horus na yung na-content po naming mga
kaibigan kong vlogger, no, yung nag-leak nga na dokumento ng mula sa palasyo. Oplan Horos, doon po lumabas ang pangalan ni Bato at saka ni Bongo. Oh, ganyan po ang galawan ng administrasyon ngayon, mga kababayan. Hindi lang sa wala siyang nagawang proyekto, kundi panggigipit pa sa mga Duterte. Ano po ang masasabi ninyo, mga kababayan? Dapat ba na suportahan natin talaga ang Duterte o may pipiliin lang tayo? Kasi pag namili lang ho tayo, mga kababayan, marami pong magiging danyos. Isa na po dyan ang pangalawang Pangulo. Magsasama sila ng ating Tatay Digong sa dahig o di kaya ma-impeach. Kaya, wag po tayo mag-atubiling suportahan natin ang 10, mga kababayan. Kasi hudang artista, tulad ng sinasabi ng iba, artista lang yan, hindi naman yung attorney. Wag na po muna nating tignan kung ano po ang estado nila sa pamumuhay. Importante, mailuklok natin sila nang sa ganun madepensahan po ang ating pangalawang Pangulo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.